Pagka ho tama ang napakinggan, tanggapin. Tama eh. Pag mali, iwaksi. That's how simple life is. Accept what is right, reject what is wrong, and you live a happy and abundant life. So, are you ready? So, okay lang bang pakinggan nyo ang aking advokasya na may bukas na isipan at puso? Okay. Ladies and gentlemen, here it is. The only creation by God na pwedeng inumin ng tao ay wala pong iba kundi ang tubig lamang. Tama o mali? Tama. Ngayon, titigan nyo ako sa mata. Dali. Huwag nyo naman pong pinipilitang palitan. Ha? Nagiging matalino pa po kayo sa Panginoon eh. Tapos marami ang nagtataka at nagtatanong ngayon, bakit daw sila may mga sakit? Ako sasagot, diretsahan. Ha? Pinilit mo na matalino ka pa sa Diyos. Tapos, naghahanap kayo ng doktor na magpapagaling sa inyo. Magiging matapat lang ako, ha? Wala. Kasi kaming mga doktor, nilikha lang po ng Panginoon. Ikaw, pinipilit mong matalino ka pa sa Diyos. O edi pagalingin mo sarili mo. Sa araw-araw na pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng panibagong buhay. Tama ba kay Lord galing ang buhay? Tuwing magigising tayo will only happen by the grace of God. Look at this. Sa araw-araw na nireregaluhan tayo ng Panginoon na mabuhay, kapatid, kayo ang nasusunod eh. Kung ano gusto nyong ipasok dyan. Kahit gaano karami, sige, ikaw bahala, kahit ano yan. Ikaw ang masusunod, tama. Pero, ang maglilinis nung ipinasok nyo, walang iba kundi tubig lamang. Eh, ang hina nyo ngang uminom ng tubig. Sino naglilinis sa loob ng katawan nyo? Mahina nga eh. Eh, di wala. Tas nagtataka kayo na may mga sakit kayo ngayon? Ha? Napakaraming pamilya rito hindi makakain ng walang soft drinks? Hindi makapagmerienda ng walang masarap na inumin? Nanay, tatay, lolo't lola, okay lang ba seryosong usapan galing sa puso? Okay lang ba? Sige, may tanong ako. Lahat ng nanay at tatay na nandito, lolo't lola, hindi ho ba kayo nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda, dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata, kayong matatanda pa nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos, umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag may sakit ang apo nyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga ng mga panlalason nyo. Sorry po ha, I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Ha? Alam nyo kung bakit ako masakit magsalita? Sabihin ko sa inyo yung totoo. Sa klinik ko, araw-araw may dinadalang pasyente. 1 to 7 years old ang edad. Ang sakit, cancer. Sige, bigyan ko lang kayo ng konting idea. What if, sample lang naman, next week, wag na natin patagalin, next week agad, ang isinugod sa klinik ko na batang may sakit na cancer, anak o apo mo na. Nako, sigurado ako, at saka ka palang magsisisit, magbabago. Ngayon, are you getting my point here? Ha? Na-realize mo ba na paano kung yung anak mo ang may cancer? Ano? At napakahalaga ng opinion nyo sa ginagawa kong pagmimisyon. Opinion nyo, mahalaga. O sige, sa tingin nyo, pag may sakit ang bata, kaninong kasalanan? Yung totoo ha? Kasalanan ng bata, kasalanan ng magulang. Magulang specifically sa mga nanay. Ba't naman nanay lang, Dok? O sige, mga nanay, tingin ka sa akin. Diretsuhan ako magsalita eh. Nanay, yung totoo ha? Di ba nagluluto po kayo ng gulay? Sagot! Yes, okay. Ayaw kumain ng bata? Sagot! Ayaw. At dahil ayaw kumain ng gulay ng anak mo, Nay, tumingin ka sa akin. Ano ang karapatan mo na lasunin niyang anak mo ng hotdog at tosino? Ang tatamad nyo kasing magturo.
Imbis na itinuturo nyo yung tama, pinapakain nyo ng mali. Pagmamahal ba ng tunay na ina yan? Mahiya ka naman, nanay. Sa bagay, totoo ang kasabihan namin sa ospital. Matututo lang ang mga magulang pag nag-aagaw buhay na ang anak. Baka lang ho kasi hindi nyo kayanin, kaya winawarningan ko na kayo. Karga-karga mo, sarili mong anak, nag-aagaw buhay. Kasi ako, doktor lang nila ako, umiiyak pa ako. Ikaw pa kaya na tunay na magulang? Tapos pag nag-aagaw buhay ang bata, grabe kayo magsalita sa doktor. Emergency room pa lang, akala nyo, nabili nyo na kami. Doktor, dinuduro nyo pa kami. Gawin mo lahat ng kaya mo para sa pinakamamahal kong anak. Patatalbugin ko yung katagang yan ngayon. Talbog. Balik sa'yo. Tanungin mo nga yung sarili mo, yung totoo ha? Ikaw po ba? Ginawa mo talaga lahat ng kaya mo? Ha? Bilang nanay at tatay, para hindi sana nagkakasakit ang inyong pinakamamahal na anak. Makapagpasa kayo ng responsibilidad sa mga doktor. Ano po? Paalala lang, kapatid, sa'yo ipinagkatiwala ng Panginoon yan, hindi sa doktor. At gusto mo bang marinig bakit ka pinagkatiwalaan ni Lord na magkaroon ng anak? Nagtitiwala ang Panginoon na ikaw ay responsableng magulang. At gusto niyo bang marinig ano ang meaning ng responsableng magulang? According sa salita ng Diyos, basic at simple lang. Pakinggan nyo, ang sabi ng Panginoon, ang responsableng magulang, hindi porkit, ulitin ko, hindi porkit napapakain mo yan na masarap at marami araw-araw, na pag-aaral mo, may tahanan kayo, na ibibili mo ng material na bagay na kanyang gusto. Ang tawag sa'yo, responsableng magulang. Hindi. Ang sabi ng Lord sa salita niya, ang responsableng magulang, simple at basic lang. Uy, sarap pakinggan, no? Simple at basic lang. Ano daw yon? Kayang ingatan ng buhay at kalusugan ng bata at ginagabayan yan hanggang lumaki at tumanda ng tama. Yun ang responsableng magulang. Happy Mother's Day. Bow. Sa pool. Ano, kamusta mga nanay? Humihingi ho ako ng paumanhin kung may nasaktan akong damdamin ng mga nanay na nandito. Pero ginagampalan ko lang po ang tungkulin ko. Bakit to? Unang-una, tribute ko to sa nanay ko. Tribute po ito ni Dr. Atoy Arboleda sa kanyang nanay. Ang aking nanay, na-realize ko na mahal niya ako, doktor na ho ako. Pero ang good news, hindi pa naman ako late. Bakit? Buhay pa po parents ko eh. Ang nanay at tatay ko right now, they are both 85 years old. Pero naglalaro pa sila ng badminton. Together. At wala silang iniinom na kahit na anong gamot. Praise be to God kasi wala silang sakit. Ang nanay ko, pag nagluto ng gulay, pakinggan nyo ha, ganito style niya. Pag nagluto ng gulay ang nanay ko, magkatabi kaming dalawa sa hapagkainan. Wala siyang ibang niluluto. Gulay lang. Akala ko nung araw, nagtitipid. Hindi. Mahal na mahal pala ako ng nanay ko. Tinuturo niya sa akin, bakit kailangan kong kainin yung gulay. Ginilid ko talaga. Yung projector, tatanggalin. Oo, mainit eh. Okay. Pag nagluto ng gulay si nanay, pinapaliwanag sa akin ng nanay ko, Nak, you need to eat that. Kailangan mong kainin yan. Para yan sa ganito. Oh. Diba? Mahal na mahal pala ako ng nanay ko. At alam nyo, pinagmamalaki kong ipagyabang. Araw-araw ako nagsasalita. Buong buhay ko, kulang pa. Para isukli ko sa pagmamahal na binigay sa akin ng nanay ko. Imagine, 13 taon na ako sa mission, no? Wala pa akong absent, miski isang araw. Kayo, 5 araw lang ang pasok, may absent pa. Kakahiya naman. Hello. Ganun ako kamahal ng nanay ko. Ganun ang nanay ko. Eh, ang mga nanay ngayon, uy, ikaw yun. Pagkatapos magluto, mga anak, nakahain na, atak. Ang magaling na nanay, nasa kapitbahay. Ang mahusay na ina, nasa sugalan. Ang ulirang ina, nakatutok sa teleserye.
At ang pinaka, responsableng ina, nasa hapagkainan na, naka-online pa rin. Nauunan yung pinipicture ng ulam para i-post kesa ituro sa anak kung ano ang tama. Wow, great mothers. Nonsense. What's the use of taking pictures of your ulam? What's the sense? Come on. Ha? Huy! Pinakausap eh. Sabi ni Babad, baka attend dito. Hello! Humihingi po ako ng tao sa pusong paumanhin sa mga nanay na nasaktan ko ang damdamin. Pero I'll tell you guys, ginagawa ko po ito araw-araw sa harapan ng napakaraming nanay, and I'm proud of doing it. Bakit to? Kasi isa lang naman ang meaning niyan eh. Kung talagang nasaktan kita, nay, ang ibig sabihin nun, guilty ka. Pangalawa, kung nasaktan kita, nay, okay din sa akin yun. Bakit? Baka sakaling nasaktan na kita, magbago ka na. At pag nagbago ka na, may good news. Bakit? May nailigtas na naman tayong mga bata. At ang nailigtas natin ngayon, mga bata na taga dito sa inyong lugar. Di ba, Kapitana? Okay, palakpakan naman natin ang Panginoon.